Inireklamo sa resibo ang isang dugyot na pagawaan ng miswa at kanton. But wait, there's more. May iba pa palang rason para ito ay kasuklaman. Nagpakatid ng mensahe sa resibo Facebook page ang isang babae na itatago namin sa pangalang Elena. Sa kanyang mensahe na resibuhan ang nakakadiring pagtapak-tapak ng isang lalaki sa masa o dough. Hindi lang isang beses, kundi paulit-ulit pa. Wow, kuya! Parang nagtitinikling ka na dyan ah. Kuha raw ang video sa isang pagawaan ng miswa at pansit kanton na abot kaya sa iba pang videos. Makikita rin ang nanggigitatang sahig, nangingitim ng mantika at nakatiwangwang na kanal sa loob ng pagawaan. Kapansin-pansin din ang mga dumi ng hayop na pakalat-kalat lang sa sahig nito. At ilang hakbang lang mula rito, nakalatag ang mga masa na gagawing noodles. Organic lang ang atake. Yikes! Saan kaya yan? Mano-manong minamasa ng mga lalaking ito ang harina na nasa sahig ng isang pagawaan. Ang masang ito ang gagawing noodles para sa paborito nating pansit canton. Kapansin-pansin na walang suot na kahit anong guantes o protective equipment ang mga manggagawa. At ang masa, nasa sahig lang. Ang sinasabing pagawaan sa Nueva Ecija, kaya tumulak ang aming team pa Central Luzon para mangalap ng resibo. Ayon kay Elena, hindi niya tunay na pangalan. Dati siyang nagtatrabaho rito at hindi na raw niya masikmura ang kalakaran sa pagawaan. Nag-message po ako sa resibo dahil po yung pagawaan po nila marumi. Malapit po sila sa kanal. Pag umuulan po, yung kanal umaapaw na ano po yung miswa nababasa. Tapos yung mga hayop po doon, pakalat-kalat lang po, kaya po yung mga dumi nila nandun lang po sa pagawaan ng miswa or sa kanton po. Kahit marumi po yung sahig, isasabit na lang nila yung miswa. Naku po! Saan kaya dinideliver ang mga yan? Kwento pa ni Elena, ang mga babaeng trabahador ang nakatoka sa repacking. Ang mga lalaki naman ang in charge sa pagmasa-masa ng harina. Sa miswa po, 7 a.m. hanggang 6 p.m. po. 3 a.m. ng umaga, tapos 4 a.m. din po ng umaga sa kantunan po. Yung kamay po nila nababakbak, tapos minsan nagkakalipo nga po. Minsan nga po talaga puyat po sila. Bukod sa kadugyutan, si Elena may isa pang isinawala tungkol sa pagawaan. Karamihan daw kasi ng mga nagtatrabaho rito, mga menor de edad. Tinatakot po kami. Tapos pag may mga doli pong pumupunta, sasabing 18 o kaya po tinatago po kami. Dahil may mga kakilala pa rin siyang nagtatrabaho sa loob ng pagawaan, kinumpirma ni Elena na nangyayari pa rin ang lahat ng ito hanggang ngayon. Sumunod na inikutan ng resibo ang palengke ng Santa Rosa, Nueva Ecija. Sa iba't ibang pwesto, makikitang nakasabit ang pakete ng Best Pansit Brand ng Pansit Canton. Ito raw ang mismong Pansit Canton brand na ginagawa sa inirereklamong pagawaan. Minsan po araw-araw yung delivery kasi po malakas po yun eh. Nagsusupply po sila sa Pampanga. Doon po yung marami silang suki eh. Ito po yan, mga kapuso. 90 pesos kada pack ang bentahan nito sa palengke. Nang makumpirma ang mga impormasyon, inaksyonan agad ito ng resibo. Sa gitna ng pag-iikot ng resibo sa bayan ng Santa Rosa, humarap sa amin ang ilan sa mga menor de edad na nagtatrabaho raw sa pansitan at miswahan kasama ang kanilang tiyahin. Dahil daw sa hirap ng buhay sa probinsya, napilitan siyang tanggapin ang alok na magtrabaho rito. Hindi na po ako nag-aaral. Sinama lang po. Nakakit po ako sa ganitong trabaho lang na gusto ko rin po kumita ng pera. Pero para kay Mike, hindi raw sapat ang kakarampot na kita kapalit ng mahigit 8 oras nilang pagmamasa at pagluluto kada araw. 150 pesos per day raw ang sahod ng bawat trabahador sa pagawaan. Gusto ko na pong umalis sa trabaho yun kasi di ko nakukaya yung sahod ko. Yung kinikita ko po sa loob ng isang buwan, 5K. February 18, 2026, lumapit na ang resibo sa Kapitolyo at sa lokal na pamahalaan ng Nueva Ecija. Nang mapag-usapan na ang inilapit na reklamo sa amin, nagkasa na ang iba't ibang departamento ng surprise inspection.
kabilang ang Provincial Social Welfare and Development Office, Sanitation at Police Department. Pero pagpunta sa target location, Ayan, naglilinis, nagtatakbuhan. Nagtatakbuhan eh. nakatanggap ang resibo ng impormasyon na ang mga magagawa sa Pansitan Miswakan pinatigil daw sa trabaho. Hi ma'am, from GMA po. Ma'am, pwede ba kaming makasilip lang dun sa ano po, sa pansitan? Ma'am, mamaya na lang. Tingnan mo muna. Silipin mo muna. Sige. Kasi syempre, mamahanap buhay namin yan. Opo, naintindihan Mula ko naman. pagkabata namin. Opo, naintindihan ko ma'am. Sige. Pagpasok, nadata naming nakatigil nga ang operasyon. Aba! Malinis! At maaliwalas! Tama ba ang pinasok natin? Malayong malayo ito sa cellphone video na ipinadala sa resibo. Ang mga minasang harina naman na nakalatag sa sakit, nakataklob na ng puting tela. Yung nagbabalang kanina, ma'am, nag-aapura, kaya init siya lang. Pero ang tanong, Ma'am, nasaan po ang mga empleyado ninyo? Tulad po niyan, may gumawa po. Namamahinga po sila, natutulog po sila sa panghali. Mamaya pa po nila babalikin yan para pitlukin mo. Habang nag-iikot ang mga otoridad, may tatanggap na mensahe ang resibo na silipin daw namin ang mga kwarto sa itaas ng pagawaan. Walang tao sa loob, pero walang mga bata. Pero nag-chat sa akin yung informant. Sabi niya, andun po lahat ng batang tinago po. Dun po sa tulugan ng manggagawa. Ipinakita naman sa amin ng may-ari ang mga kwarto na tinutuluyan daw ng kanyang mga empleyado. Pagdating namin doon, pami-pamilya ang sumalubong at walang menor de edad. Sa tagal ko din mga anak-anak man lang po yun ng mga manggagawa. Di syempre po, misa po gusto po ng extra income ng mga bata. Pero ang may-ari, inaming may mga menor de edad daw talagang gumagawa ng pansit at miso rito. Sabi ko nga sa inyo, nun ma'am, nung dito sila nakatira, anak ng mga tito ko na yon, nagre-repack ng kanton. Anak nila yon. Sila yung magdidesisyon doon, hindi po kami. Ngayon, pinapasok nila dyan pag nakikita nila na may extra kayo, pambaon. Dito rin namin nakausap ang isa sa mga empleyado sa masakan ng harina. Hindi niya itinanggi na tinatapakan nila ang masa. Galing po sa mixer, ma'am. Lalapag namin sa ma'am. Pero malinis naman po yung mga paa namin. Tapos nakamedyas po. Tapos nakapadyama. Yung sa proseso mo, ma'am, naman kami, ma'am, nakamedyas naman namin. Sa video na ipinadala sa resibo, walang kahit anong medyas na suot ang lalaking nagmamasa ng harina gamit ang kanyang mga paa. Ang paggawaan ng Best Pansit na De La Cruz Food Products, napag-alaman naming wala palang business permit. Nung mga nakaraang taon pa, issue na natin to, no? Yung sa sanitation. And then, napagharapan na yan last year. Binanggit nga sa inyo na walang permit. Kasi location pa lang, medyo bagsak na talaga. Kaya hindi magpa-process ang permit nito. Ma'am, sa totoo lang po talaga, sa totoo lang, wala pa sila dyan, meron na kaming gawaan. Di naman namin ine-expect na yung nabila namin ng lupa na to, gagawin niyang residential. Meron naman po dati, pag po nagre-renew po kami ng business permit, talaga ma'am, sabi ko nga sa inyo, naubusan lang din kami ng tao. Talaga ma'am, humina talaga yung production namin. At nang tignan ng resibo sa portal ng Food and Drug Administration ng FDA ang brand na ito, kumpirmadong hindi sila kailanman naging rehistrado sa FDA. Ayon sa Presidential Decree 856 or the Code on Sanitation of the Philippines, dapat po maayos talaga yung operation in terms of sanitation. Pagdating sa wastewater discharge, pagdating sa working area, sa mga surfaces, and even yung mga tao na nagtatrabaho inside the premises. Nagbibigay tayo ng notices sa kanila kapag may nakita tayong mga findings. After 3 notices and deliberate ang pag-disregard doon sa mga recommendations, talaga nare-recommend natin for closure. Ma'am, yung napansin po ni sanitation, ma'am, as long as po na gagawan po namin ng paraan, susunod po kami sa gusto nilang mangyari. Patungkol naman sa sumbong na may mga menor na nagtatrabaho rito. Sa ngayon po kasi wala tayong nakita, pero sabi ko nga po sa inyo, hindi tayo titigil, tatrabahuhin po natin. May mga possible charges po na pwedeng isampa dun sa mga lalabag po talaga sa child labor. Matapos ang inspeksyon, ang resibo hindi pa rin natapos sa pagmamanman sa pagawaan.
Napag-alaman naming nagbalik gawa raw ang mga trabahador matapos ang inspeksyon. Pag-alis nyo po is pinuntahan po nila yung mga minor. Tinatanong po kung sino yung kasabwat. Tapos po, nagpagawa po ulit sila. Sa pagsasaliksik ng resibo, napag-alaman din namin na ang may-ari may kapatid na nakaupong kagawad sa barangay Tramo kung nasaan ang pagawaan. Pagdating namin sa barangay Tramo, hindi raw kami makakarap ni kagawad pero nagpaunlak siya ng tawagan namin para makapanayam. Ano po ang masasabi po ninyo doon sa anggulo po na posible nga daw po na may connection kaya hindi na ipapasara? Nag-ooperate po kasi sila na wala po silang permit. Kapatid po ako po, pero hindi po kasi ako nakikialam sa pagdating sa business. Business po kasi nila yun, hanap buhay po nila yun. So hindi ko po para pakialaman. Ayon sa barangay, 2024 pa nang huling kumuha ng barangay permit ang pagawaan. Kumukuha naman po sila. Pagka po kukuha ng business permit sa bayan, sa munisipyo, kumukuha po sa amin ng barangay permit yan. Kung halimbawa po, kinakailangan at labag sa panuntunan ng kalinisan, wala naman po tayong sisinuhin kahit kagawad siya. Na basta ang nahayaan natin kung ano yung kapakanan ng nakararami. Ma'am, hindi po namin gagamitan ng influensya or sino po ba, ma'am? Konsehalan po, ma'am, ng barangay yung kapatid ko. Ma'am, kasi hindi naman po nangingialam yung kapatid ko sa hanap buhay eh. Basta, ma'am, ito po papasok na linggo, ayusin po namin yung dapat ayusin. Hihinto kami, ma'am. Bago umalis ng Nueva Ecija, muling nakipag-ugnayan ng resibo sa lokal na pamahalaan ng Santa Rosa. Ipinagbigay alam namin na nagbalik operation sa pagawaan matapos silang inspeksyonin. Ayon sa Bureau of Permits and Licensing Office, may tuturing na itong pangatlong violation. Ang Pasitan Business po sa Barangay Tramo na matatagpuan doon ay wala pang kaukulang permiso o lisensya dito sa aming munisipyo po. Ito po ay isasangguni namin sa Office of the Mayor po at ganoon din po sa barangay at posible po silang ma-issuehan ng closure order. Ipinagbigay alam din ng resibo sa social worker ng Santa Rosa ang pananakot di umano na ginagawa ng may-ari sa mga batang pinaghihinalaang nag-report tungkol sa kanyang illegal na pagawaan. Ang subject for verification po natin, once po na ma-prove natin, bibigyan po na, ipa-filean po natin sila ng karampatang sanctions. Sa pagtiktik ng resibo sa pagawaan, umaasa kami na tunay nga itong tinututukan ng lokal na pamahalaan, lalong-lalo na't na resibuhan ang kanilang mga paglabag na nagdadala ng pangalib sa kalusugan at mga menor de edad na dito na umaasa ng kabuhayan. Maraming salamat sa panonood, mga kapuso. Para masundan ang mga reklamong nasolusyonan ng resibo, mag-subscribe lamang sa GMA Public Affairs YouTube channel